darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin dito yung punto por punto. At syempre, meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Catholic mga kapatid. Ang topic nila na pag-uusapan ay patutunayan na Jesus Christ alone ay enough sa salvation o kaligtasan. Again mga kapatid, ang topic natin ay Jesus Christ alone ay enough sa kaligtasan. Affirmative natin si Pastor Ruben ng Baptist mga kapatid, at negative naman si Brother Jando ng Roman Catholic Church. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules, ganun pa din. Yung rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Rule number 2, yung close-ended question natin or categorical, dapat pumili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung wala kayong mapili doon sa categorical or hindi nyo masagot ng direktang tanong, meron kayong pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, during first course examination, ay automatic next question yan. At sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat doon. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin. May disiplina yan. -1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about sa appearance o pandalait, physical. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Ngunit meron akong pinapayagang mga salita gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, o pwede pa yung gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kasama doon yung mga personal na buhay. Ngunit pwede ding itanggi ng tinatanong. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules, yung karagdagang rules, mga kapatid, kung ito lang ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer na din dito sa aking Facebook, at timer mga kapatid sa debate ngayon.
So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay po, Brother Russia, sangayon po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, okay ako sa rules. Thank you. At before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa ating moderator, Brother Russia, at sa ating katugali kay Brother Jan Dono sa Catholic Faith Interest dyan sa Bohol. Ako po si Pastor Vin Baklas sa tinatawag na Baptist Church na magtatayo ngayon na defensor ng Baptist dito sa Zamboanga del Sur. At ang aming topic ngayon ay papatunayan na inap si Kristo sa kaligtasan. No? At hindi ang ating gawa or ano pa man. At ito po ang nagsimula kasi dati nakita ko yung sa video nila na mayroong nag-start preaching doon na sinabi nila na makaligtas yung reliyon, kaya nagamon ako kay Brother Ben. Kaya itong naging topic namin. No? Sige, maraming salamat. Dito din tayo sa tututol. Pakilala ka, kapatid. Okay, ako si John De Olabado, dating debater ng Seventh-day Adventist at ngayon nasa Katoliko na, bahagi ng ministry ni Father Darwin Gitgano dito sa Exorcism Center. And then nagsimula ito nung ako'y nagbasa-basa ng mga messages. Kasi sobrang dami ng mga message request sa akin, talaga hindi ko na mabasa yung iba. Kaya nung minsan nagbukas-bukas ako, di ko naman siya kilala eh. Nang nagkataon lang siguro na nabuksan ko yung message niya, kaya nabasa ko, nag-reply ako. Ayun lang. So mga kapatid, kung saan man kayo nanonood ngayon, please share yung ating live streaming. Pwede sa Facebook mga kapatid, sa yung profile, kahit sa profile lang, you can share this mga kapatid. Or pwede kayong mag-comment sa Facebook mga kapatid ng @highlights or @followers para mas madami pang makapanood kasi automatic yan na magtatag ang inyong mga friends. So mga kapatid, umpisa na natin ang ating debate at again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na Jesus Christ alone ay enough sa kaligtasan mga kapatid. Pastor Ruben ng Baptist, 10 minutes, your time starts now, bro. Okay, maraming salamat mo once again at magandang gabi sa lahat at sa ating. Ngayon, pag-uusapan natin mga kapatid, mga kaibigan, itong tinatawag na Christ alone is enough for salvation. At papatunayan ko yan sa inyo no, na ang si Kristo ay enough sa kaligtasan. Bakit po? Sa unang premise natin, mga kapatid, bakit enough si Kristo sa kaligtasan? Dahil walang ibang tagapagligtas po. Isa lang po ang Panginoong Hesus Kristo. Ay ngayon, tinutulan ito ng ating katunggali. No? Ibig sabihin, nag-negative siya. Ibig sabihin, tutol siya na si Kristo enough sa kaligtasan. So, ibig sabihin, kung tutol siya, ibig sabihin, mayroon pa ibang tagapagligtas. Pero mga kapatid, ipapakita ko sa inyo ngayon. Objection, moderator. Wala akong binanggit na may iba pang tagapagligtas maliban kay Kristo. Kaya wag niyang i-assume na yun ang paniniwala ko. Okay, I think nag-object ka doon sa presentation pa lang. Counter objection, meron ba? Okay po, counter po objection. Kasi nga nag-negative siya, ibig sabihin nga, kontra doon siya sa Christ alone. Okay. Enough sa salvation. Kaya yun, ikukukonklud ko talaga yun. Okay, so ganito. Okay. So ganito ang judgment ng moderator mga kapatid. Any observation sa kabilang panig kung paano niya tingnan yung negative side at kung sino pa man ay hindi pinapakailaman ng moderator ha. At pwede yun namang i-rebut yan mamaya kung tama yan or mali. Pero tuloy-tuloy pa din to. Pastor Ruben, proceed bro. Time to show. Okay, maraming salamat. So yun mga kapatid, no? Kaya nga tinindigan natin na Christ alone is enough for salvation. Bakit nga sinabi natin na Christ alone? Bakit na sinasabi natin na Christ alone is enough for salvation? Kasi nga walang ibang tagapagligtas. Ay kung mayroon pa ibang tagapagligtas diyan, ibig sabihin po, no, hindi enough si Kristo sa kaligtasan. Ay ngayon, kung si Kristo hindi enough sa kaligtasan, ibig sabihin, ikaw mismo makaligtas ka ng iyong sariling kaluluwa sa kapamakan ng impyerno, no? Or sa iyong kasalanan, or sa pagiging makasalanan mo. Pero mga kapatid, kaibigan,
Kaya nga sinabi ko sa inyo na Christ alone is enough for salvation. Bakit? Dahil siya lang ang isang tanging Savior na magliligtas sa makasalanan. Kaya ito po, basahin natin 1 Timothy chapter 1 verse 15, no? Ito. 1 Timothy chapter 1 verse 15, sabi dito ng talata, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." No, sabi ni Apostle Paul. Ito yung ang tinatawag na faithful saying, ang makatotohanan na pagsabi, at sabi niya dito ay dapat na tanggapin ng lahat. No, na si Jesus Christ pumunta nga dito sa sanlibutan 2,000 years ago, alam natin yan, nagpapako sa cross. Kasi ang purpose to save sinners. Ay ang tao, mga kapatid, mga kaibigan, mga makasalanan. Kaya yung taong makasalanan, nangingailangan siya ng Savior. At yun ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, una po, natindig natin, napakatibay ito, no? Christ alone is enough for salvation. Bakit po? Dahil siya lang po ang tanging Savior ng makasalanan. Walang iba. Walang binanggit dito na ang magliligtas sa iyong sarili ikaw o ang iyong gawa. No, kaya nga hindi maligtas ang tao, sabi ni Apostol Pablo doon sa Episodos 8 hanggang 9, no? Sabi ni Apostol Paul, hindi ang tao niligtas sa kanyang mabuting gawa, mga kapatid, kundi doon sa kanyang tinatawag na pananampalataya kay Kristo. Kasi si Kristo lang yung tanging na tinatawag na Savior sa lahat ng makasalanan. Yun ang ating unang premise, mga kapatid, na kailangan i-debunk ng ating katunggali, no? Kaya mga kapatid, no, napakatibay talaga ng aral ng baptist, no? Dahil biblical. Walang ibang kinikilala at itinataas na pangalan na tanging Savior na tagapagligtas sa lahat ng makasalanan, ang Panginoong Hesus Kristo lamang. At pangalawa, bakit po si Kristo inap sa kaligtasan? Kasi po, ito po ang pangalawang mga rason or premise sa Biblia. Babasahin natin sa John 16 at familiar verse na yan halos. Sabi dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life." Ay ngayon, mababasa natin na ang everlasting life nasa kay Kristo. At sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, "For the wages of sin is death." No, ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Pero sabi niya dito, no, may karugtong, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Kaya yun mamaya ang ididibang nating katunggali, no? Kung kaya yang idibang yan, na ang kaligtasan, kung hindi enough si Kristo, no? Kung mayroon pa siyang gagawin na para sa kanya, ay maliligtas siya. Pero ang tao talaga, ang Kristo lang talaga o si Kristo lang ang kanyang kailangan para siya maligtas. Hindi po ang kanyang gawa. Hindi naman natin sinasabi na kaming mga baptist gumagawa ng kalukuhan o hindi kami gumagawa ng mabuti. Talagang gumagawa kami ng mabuti dahil niligtas kami ni Kristo. Dahil si Kristo, enough sa aming kaligtasan, mga kapatid. No? Yun ang punto dyan, kung sino ang nagliligtas sa tao at tagapagligtas. Kaya ang una, si Kristo lang enough sa kaligtasan dahil siya lang ang tanging Savior ng lahat ng makasalanan. At pangalawa, dahil nasa kay Kristo ang eternal life. No? Kaya nga, dagdagan pa natin, sabi ng 1 John chapter 5, ito, 1 John chapter 5, mga kapatid, verse 11. Sabi dito, "And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son." Sabi niya sa 12, "He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life." Sabi dito sa 13, "These things have I written into you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God." So lahat dito nabasa natin, no? Explicit, klaro, no? Litra por litra man. Dito, mga kapatid, sa Biblia, na enough si Kristo sa kaligtasan dahil siya yon ang nakabigay sa tao or nagbibigay sa tao or makabigay sa sinatawag na kaligtasan, eternal life. At hindi natin mababasa dito, no? Kahit sa ang talata, walang mababasa sa Biblia, mga kapatid, na ang Biblia nagturo na makatanggap ang taong makasalanan ng kaligtasan na tinatawag eternal life doon sa pamagitan ng kanyang tinatawag na gawa o sa kanyang church membership or water baptism or religion, no? Kaya, mga kapatid, ayan po, no? Napatunayan natin sa mga premise na yan. At pangatlo po, dahil ang si Kristo, bakit enough siya sa kaligtasan? Dahil pangatlo sa John 14:6, walang ibang makapapunta doon sa Ama, no? Sa langit, sabi ni Jesus Christ, "I am the way," definite article yan. No, "I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but by me," sabi ni Jesus Christ. "No man cometh into the Father but by me." So, mga kapatid, walang ibang daan papunta doon sa langit sa Ama,
enough si Kristo sa kaligtasan. Hindi niya sinabi na ako ang daan at ikaw or ang gawa mo or ang water baptism para makatanggap ka ng eternal life at makapunta ka ng langit or sa Ama. Hindi po mga kapatid. Kaya doon lahat mangyayari yan kay Kristo, ang tinatawag na kaligtasan ng kaluluwa ng tao doon sa pamakan ng impyerno. Kasi itong ating mga kaibigan, no, ating mga katunggali, gusto kasi nila na na ipalabas siguro na ang kanilang gawa ay makakaligtas sa kanila at minsan no makadinig pa tayo ng mga sa ibang mga sikta no na ang tinatawag or sa mga tinatawag na hindi alam ang kaligtasan, ito yung ginagamit nila minsan kasi yung John chapter 3 verse 5 no, sabi dito sa John chapter 3 verse 5, sabi dito salamat po no, salamat. Sabi diyan sa John chapter 3 no, verse 5, sabi ni Kristo, yung hindi natao sa tubig o dapat maipanganak ka sa tubig at maipanganak ka sa tinatawag na espiritu para ikaw ay makapasok sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Ay ngayon ang tubig diyan ginawa nilang literal, no? Ang iba ginagawa nilang literal na water baptism daw 'yon. Pero hindi yan water baptism kasi figurative yan, hindi yan literal. Kagaya dito sa sinabi ni Kristo yan, may karugtong yan dito sa John chapter 4. Now, verse number 10, sabi dito ni Kristo sa makasalanan na babae, sabi dito sa John 4 verse 10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, sabi niya, and who it is that said to thee, give me to drink. Thou wouldest have asked of him, and he would have given the living water. So may bibigay siya ng living water. Ay ano ba ito? Sabi dito sa 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So hindi yan literal na tubig. At may follow-up na verse yan sa Ephesians chapter 5, verse 26, no, na washing sa tinatawag na water by the word. So ang water dito sa chapter 3 mga kapatid, hindi yan tinatawag na water baptism. At yun po ang tinatawag na kaligtasan doon sa pamagitan sa kay Kristo. Kasi yung living water, ang Panginoong Hesus Kristo, siya yung makabigay ng eternal life. At hindi natin mababasa kahit isang talata na after ang tao na baptismuhan sa tubig or gumawa ng mabuti, na siya ay nakatanggap ng eternal life. No? Nabasa natin kanina ang eternal life nasa kay Kristo, kaya si Kristo inap sa kaligtasan. No? Dahil una, si Kristo lang ang tagapagligtas at sabi ng Acts chapter 4, no? Verse number 12, walang ibang pangalan na magliligtas, no, sa mga tao na binigay dito sa tinatawag na lupa na tagapagligtas ng lahat ng tao or ng makasalanan. Walang iba po kundi yung Panginoong Hesus Kristo lamang. Kaya mga kapatid, no, napatunayan natin ngayon yan sa first citation at natindigan natin yan at talagang natindigan natin yan hanggang sa tinatawag na conclusion po, no, nakatindig yung ating. Maraming salamat po at ready na po akong tanungin ang Mr. Moderator. Dako tayo mga kapatid sa unang cross-examination. 7 minutes ito, Brother Jando ng Catholic. Your time start now, bro. Unang katanungan. Proceed, bro. Unang katanungan, kapag sinabi mong Jesus Christ alone is enough, tama ba na wag nang umanib sa iglesia? Ay, hindi. Wala akong doktrina na hindi na anib sa iglesia. Kasi yung ligtas, umaanib yan sa iglesia hindi para maligtas sapagkat siya ligtas na. Kasi hindi naman ang tagapagligtas yung iglesia. Ang Panginoong Hesus Kristo, wala kang mababasa na ang Savior sa sinners ay ang iglesia, bro. At nabasa kanina, no, explicit, si Kristo lang tagapagligtas ng sinners. Next question. Okay. Next question naman. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka para ang tao maligtas, maliban sa maniwala kay Kristo, kailangang umanib sa iglesia. Hindi ako sasang-ayon sa iyo na ang tao Hindi. ay maliligtas sa pag-anib pa sa iglesia. Bago siya anib sa iglesia, saved na siya. Ito, basahin ko sa iyo sa Acts, no, sa Acts chapter 2. No, na ang tao ay naligtas na siya tapos nilagay siya sa iglesia. Acts 2:47. No, sabi dito, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung na-save na, yun ang idinagdag. No, kaya kami dinagdag sa iglesia ng Panginoon sa iglesia. Next question. Ibig sabihin, kailangan maligtas muna bago pumasok sa iglesia, ganon. Yes, dahil hindi ang iglesia ang tinatawag na nagliligtas. Si Kristo ang tagapagligtas kasi ang iglesia tao. O paano yan magliligtas ang tao sa kanyang sarili dahil nga sinner siya?
Kasi nga ang sinners, ang tagapagligtas, binasa mo nila 1 Timothy 1:15, yun ang Panginoong Isus Kristo. At pagkaligtas siya, idinagdag siya sa iglesia dahil siya Next ay question. niligtas na ng Panginoong Kristo. Next question. Kung ganon, bakit kailangan pang bautismohan? Okay, dahil yon ang ligtas, pagsunod yan sa Panginoong Isus. Pinapakita na ikaw ay tagasunod ng Panginoong Isus, na ikaw ay isang anak ng Diyos, nang ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Kasi sabi ng Bible, yung ang tinatawag na ligtas, yung ship ng Panginoong Isus sumusunod sa Kanya. Ay utos yun sa mga ligtas, hindi para sa mga hindi ligtas. Next question. Kung sabihin ng tao naniniwala siya, ayaw naman mo pagbabautismo, maliligtas o hindi? Yes, kung totoo siyang naligtas, nanampalataya, ligtas Objection, siya. moderator. Objection, moderator. Oh, objection, moderator. Objection, proceed. Categorical yung tanong ko. Hindi ako nagtanong Okay, ng okay. yes So, or no. ano muna ng categorical, bro? Ano nga yung categorical? Ang tanong ko sa kanya, kung ang tao ay maniwala lang at hindi magpabautismo, maliligtas ba siya o hindi? Maliligtas o hindi? Pastor, pipili ka ba or mag-counter-object ka muna? Okay. Sinagot ko nga, sabi ko, yes, maliligtas siya. Sinagot Maliligtas daw. Proceed, bro, sa paliwanag, bro. Okay. Next, saan Maliligtas- Wait lang. Magpapaliwanag pa. Sige, go. Maliligtas nga siya kung tunay siyang mananampalataya, at ang tunay na mananampalataya talagang susunod yun, kasi conclusion mo lang yun na hindi susunod. Kasi nga sabi ni Kristo, ang kanyang ship susunod sa kanya. O, next question. Next question. Saan sa Bible natin nababasa na ang ayaw magpabautismo ay maliligtas? Okay, 10 seconds. Moderator, wala akong sinabi na ang ayaw magpabaptismo, tapos ganon, ayaw ang yung ligtas, hindi magpabaptismo. Next question. Kaya sa 10 seconds. Next question. Okay, next question. So sumasang-ayong kapala na kahit ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin. Maliligtas ang tinatawag na taong nanampalataya kahit hindi na baptismuhan. Bakit? May nabasa ka ba dito na ang baptismo yun ang nagliligtas? Pero kasi mali yun ang konklusyon mo, naghahanap ka lang ng lusot kasi gusto mo kasi na yung tinatawag na tingdig mo, ipalusot mo na ang baptismo ay makaligtas kahit hindi tagapagligtas. Next question. Ngayon, next question. Ibig sabihin, tinatanggap mo nga na kahit ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin. Ang tanong, saan sa Bible mababasa yan na ang ayaw magpabautismo maliligtas pa rin? O ito, basahin ko sa iyo. Ito, sabi ni Kristo, John 3:16, ang taong nanampalataya sa Kanya, wala pang binaptismuhan, ligtas na may eternal life. Objection, Alam mo yan, moderator. eternal life, kaligtasan. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa na ang ayaw magpabautismo ay maliligtas? May Okay. ginamit sa John 3:16. Um, So, sige. Counter-objection mo na. Meron ba? Pastor? Kaya nga, ano po, moderator, moderator, ito po yung counter objection ko. Proceed. Nagtanong siya kung saan. Ay binigay ko sa kanya. O hindi niya matanggap na sa kanya yun. Binigay ko Okay, ang okay. talata eh. So, judgment natin, ang sagot dito, bro, naghanap ka ng talata, sabi niya, John 3:16 daw. Ngayon, either that is true or not, ha? Proceed pa din. Pastor Ruben, continue ka sa sagot mo. Okay, ito, John 3:16, sabi ni Kristo, walang sinabi dito kasi ang hinahanap mo kasi, bro, policy of silencio yan. Hinahanapan mo ako ng hindi ko sinasabi. At hindi sinasabi ni Kristo, hinahanap mo. Ito na nga sinasabi ni Kristo, siya lang tagapagligtas. May sinabi ba dyan? Mamaya, ibalik ko sa iyo yan. Kung saan sinabi na ang eternal life natanggap doon sa tinatawag na water Next baptism. question. next question. Bakit hindi ko mabasa sa John 3:16 na kahit ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin? Bakit to? Sagot, kasi nga si Kristo lang ang tagapagligtas, hindi ang water baptism na gusto mong ituro na magliligtas sa tao. Ay, hanapan kita kung sinong tagapagligtas dyan, sa Bible, na litra po litra na mababasa or verbatim. O si Kristo ba or water baptism, kaya magre-ready ka dyan mamaya. Next question. Next question.
Tinanong kita kayo na saan mababasa na ang ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin. Ang sagot mo, John 3:16. Tanong, mababasa ba talaga sa John 3:16 ang ayaw magpabautismo maliligtas pa rin? O sinabi mo lang yun? Okay, sagot. Mababasa nga na si Kristo lang yon ang tagapagligtas or Savior na nagbibigay ng eternal life at hindi ang water baptism. Kaya nga pala si Obsilensyo ang ginagawa mo, bro. Pala si Obsilensyo, hindi yan tinuro ni Kristo ng yung water baptism, magliligtas, ay hinahanap mo. Kaya hindi nga dyan nilagay ni Kristo na tagapagligtas siya kasi si Kristo lang tagapagligtas. Ano ka ba naman? Pit alone lang kay Kristo. Next question. Kung Jesus alone lang, bakit sinabi ni Apostle John na si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia? Okay, sagot. Tama, si Kristo ang tagapagligtas, hindi ang iglesia. O, kita mo na? Hindi yung iglesia. Kaya nga si Kristo lang ang tagapagligtas. Si Kristo hindi ang iglesia kasi ang iglesia tao na nananampalataya kay Kristo. Time. 7 minutes Ligtas na yun time. kay Kristo. Next question. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag at cross ng ating negative sa affirmative, no? So, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. So, shoutout kay Iam Montejo. Good evening bro Rasha. Happy New Year daw at God bless always. Shoutout din kay Jared Almazora. Ruben, hinahamon kita ng face to face dito sa amin. Kakasa ka o tatakbo? Shoutout din mga kapatid kay Jesse Aligatong. Evening Pastor at Bro Alabado at kay Bro Rasha at sa lahat. Ayan, dudes, ano ba talagang topic? Christ alone o faith alone? But Christ ng Christ yan. Shoutout din dito mga kapatid. Dito kay Altea, sabi niya, kung Christ alone for salvation, hindi po ba kailangan ang Father at Holy Spirit para maligtas ang affirmative? Shoutout din mga kapatid. Dito kay Champ Fernandez, another pastor aiming for more ikap po. At shoutout dito, sabi nyo kay Christ alone, kawawa naman ang ama sa baptist kasi wala silang pakialam dito na may kinalaman siya sa kaligtasan. Shoutout din mga kapatid kay Dudes Yugo, Christ alone ang tagapagligtas. Itanong mo kung wala bang mababasa na ang ama ay tagapagligtas din. Sapul na siya dyan. Hehehe. Shoutout din kay Rod Velarde. At dito din kay Renz Ariata Rosero, kay Brandon Salot. Ayan. At kay Raquel Mabel. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa first presentation ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic, your time start now. Okay, thank you, moderator. So, kinontra ko ito kasi ang kalaban ko protestante. Dahil protestante ang kalaban ko, alam ko na hindi mahalaga sa kanila ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Kasi kung totoo sa kanila yon, dapat sana wala siya sa iglesia tinatag ni John Smith. Nandun siya sa iglesyang tinatag ni John Smith, ang Baptist Church. Doon siya nabibilang. Ngayon, pinipilit niyang i-drive ang tema sa isang fallacy of presumption na ina-assume na niya na naniniwala tayo na maliban kay Kristo may ibang tagapagligtas. In-assume na niya. Kasi dahil sa turo natin na ang relihiyon ay makakatulong sa kaligtasan. Yun ang ano niya . Ngayon, babasa ako dito ng isang talata to prove na hindi kami gumagawa ng kwento. Ito yan ay nasa nasa Efeso 4:8. Huh? Hindi pala Efeso yun. Unang Timoteo 4:8 ba yun? Ito yung batayan kasi namin sa amin sinasabi. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Dahil sa ating sinasabi yung nasa unang Timoteo 4:8, nag-conclude na siya na para sa atin, hindi lang si Kristo ang tagapagligtas. Ito ang problema. Kapag nagko-conclude ka, nag-a-assume ka sa isang paniniwala na hindi naman namin tinuturo.
Ibig sabihin, gumagawa ka ng sarili mong dayami, siya ang kinakalaban mo. Hindi naman kami. O hindi ba? Ngayon, ito tayo sa tema. Ang tema, patutunayan ko, objection moderator. Sige, sige, okay. Continue pala ako. Ngayon, ah, ngayon, sa katuruan ng Katoliko, sa CCC 846, si Kristo ang tagapagligtas. Mayroon ba ang iba? Kaya nga non-debatable kung yun lang sana eh. Kaso, kung Katolik, sabi ko kanina, kung Katoliko kalaban ko, non-debatable ang tema. Ang kalaban ko Protestante. So, tiyak, hindi kabilang ang ano sa kanya. Pag-anib sa iglesia, tinatag ni Kristo. Eto ngayon. Malaki ang pagtutol ko sa Jesus Christ alone for salvation. Bakit? Kailangang magpabautismo ang mananampalataya. Ang manampalataya ay kailangang bautismuhan. Ang ayaw manampalataya ay mapaparusahan. Ibig sabihin, kung ayaw mo magpabautismo, ayaw mo magpabautismo, talagang hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi ang bautismo, isa yan sa paraan ng salvation. Tandaan natin hindi natin tema dito, hindi namin tema na maliban kay Kristo may ibang Savior. Hindi yan ang tema. Ang tema, sapat na si Jesus for salvation. Para sa akin, hindi. Bakit? 1:31, manampalataya kayo sa akin, sundin nyo ang aking mga sinasabi. Basahin natin yan sa John 8:31. Ayon sa John 8:31 ay ganito ang sinabi ni Kristo. Sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. What if hindi kayo tumuloy? Alagad pa rin ba kayo? Kayo'y sumunod sa Kanyang turo. Tama. At pag kayo sumunod sa Kanyang turo, alagad niya kayo. What if nagsisinungaling ka na? Sunod pa rin ba sa turo ni Kristo yon? Nagsisinungaling ka na sa mga membro mo, sa pangangarap mo, nagsisinungaling ka na. Mga ibang mangarap, sabihin nila si Kristo ay hindi founder ng Katoliko kundi si Emperador Constantino. Pagsunod pa rin ba yun sa turo ni Kristo na sabihin ng totoo? Wala namang ebidensya. Pagsisinungaling na yon. Ngayon kung magsisinungaling ka na sa mga tao, halimbawa, ang sinabi sa Bible, mga paring Levita lang ang hihingi ng ikapo. Paring Levita lang ang pinapahintulutang kumuha ng ikapo. Pastor, kukuha ng ikapo. May magtatanong, Pastor, pwede ba ang pastor kumuha ng ikapo? Sasagot ba yan ng hindi? Sasagot yun, oo. Ngayon, pag sumagot ba ng oo, pagsisinungaling ba yon? Pagsisinungaling na yon. Kasi ang sabi sa Biblia, ang pinapahintulutang kumuha ng ikapo ay mga pari ng Levita. Kung kukuha ka ng ikapo, sabihin mo pastor ka, okay sa Bible, nagsinungaling ka. Kung nagsinungaling ka, nalabag mo ang aral ni Kristo. Kung nalabag mo ang aral ni Kristo, hindi ka na niya alagad. Ligtas ka pa rin ba? Hindi na. Nilabag mo ang aral niya sapat lang ba ang Jesus Christ alone? Hindi. Sabi ni Kristo sa John 10:16, kailangan mayroon akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Ano ibig sabihin ng kulungang yun? Yung kanyang iglesia. Kailangan dalhin ko naman sila dito upang maging isang kawan sa ilalim ng isang tagapangalaga o pastol. La. Ngayon, what if ayaw mong sumunod? Kasi doon ka umanib sa iglesia tinatag ni John Smith, ligtas ka pa rin ba? No. Bakit? Ayaw mo sumunod
Naniwala ka man, pero ayaw mong sumunod, ligtas ka pa rin ba? No. Katunayan, kung babasahin natin yan sa Roma 10:3-4, ganito ang ating mababasa, ating simulan sa 10:2. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Oh, dayon, ano nangyari sa mga Hudiyong ito? Gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Gaya ng ginagawa ngayon ng Baptist, gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Sinabi na ni Kristo, pumasok sila sa kanyang iglesia, may mga tupa ako na wala sa kulungang ito. Kailangang dalhin ko rin sila. Anong ginawa? Hindi pumasok, nagtayo ng sariling kanila. Doon sila nagpamembro. Bakit? May utos ba si Kristo na magtayo kayo ng sarili niyong iglesia, doon kayo umanib? Wala. Kaya hindi sapat. Jesus Christ alone, hindi sapat yun. Dahil kailangang umanib sa iglesia, tandaan ninyo ha, ang iglesia ang siyang haligid sa ligan ng katotohanan. Ang iglesyang tinayo ni Kristo ay nagsimula 2,000 years ago. Ang Baptist, ilang taon lang ang Baptist, hindi pa nga umaabot ng 500 years old ang Baptist Church. How come naging tunay na iglesia yan? Naniniwala ka kay Kristo, nasa peking iglesia ka naman, ligtas ka pa rin ba? No. Sa peking iglesia ka eh. Para maligtas ka, kailangan mong aniba ng iglesia tinatag ni Kristo na siyang haligid sa ligan ng katotohanan. Kailangan talagang umanib. Pag umanib ka sa tinatag ni John Smith na Baptist Church, ay nako, sino sinasabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. O, para ka maligtas, kailangan kang umanib sa kanyang iglesia. Halimbawa, sabihin ni Mayor, mamayang hapon, namimigay kami ng bigas at pera. Pero kailangan nyong magpila sa harapan ng aking opisina. Kaso doon ka pumila sa barangay ninyo, mabibigyan ka kaya? Hindi ka mabibigyan. Sabi, sa harapan ng opisina ni Mayor, doon ka sa barangay nyo pumila. Hindi. Hindi ka mabibigyan. Para ka mabigyan ng pera at ng ayuda, kailangan mong luminya doon sa harapan ng opisina ni Mayor. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya kahit pa nakinig ka kay Mayor sa sinabi niya, pero doon ka luminya sa barangay, hindi ka mabibigyan. The same rin yan, nakinig ka kay Kristo, naniwala ka kay Kristo, pero doon ka umanib sa iglesia, tinatag lang ni John Smith, doon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Ruben ng Baptist, 7 minutes, your time start now. Okay, Brother Jando, kasi sabi mo kasi sa presentation mo na ang iglesia ay magpapasok sa iglesia para maligtas. Ngayon, ang tanong ko, may mabasa ka ba dyan na litra for litra or verbatim na sinabi ni Kristo, ang papasok sa iglesia ay maligtas? Yes or no? 10 seconds. Ang sabi ni Kristo, kailangang umanib sa kanyang iglesia. Ang purpose niyan, 5:23 ng Efeso, para maligtas. Next question. Okay. So ngayon, ito, uulitin ko ang tanong, no? O pasundan ko ito. Agree ka ba talaga na walang sinabi si Kristo mismo sa kanya na ang taong papasok sa iglesia ay maligtas? Yes or no? No. No. Hindi ako sang-ayon. Kasi hindi lang naman si Kristo tagapagturo. Pati mga apostol tagapagturo rin. Sabi niya, ano man ang ipahintulot ko sa lupa, papahintulot ko sa langit. Sabi ni Pablo, pag umanib ka sa iglesia, ililitas ka ni Kristo. Si Kristo tagapagligtas lang iba. Pero kailangan umanib sa iglesia. Next question. Okay. Sinabi ba ni Pablo na pag umanib ka sa iglesia, ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yes or no? Yes, Yes. sa diwa ng Efeso 5:23, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia, hindi ng iglesyang tinayo ni John Smith. Next question. Next question. Okay. So sabi mo,
Yes, sabi ko kasi ang tanong ko na kung sinabi ba ni Pablo, no? Klaro ang sinabi ko kung sinabi ba ni Pablo na ang papasok sa iglesia ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay sinabi mo, yes. Ngayon, may mababasa ba talaga dyan, litra por litra or verbatim, yes or no? 10 seconds. Ang sabi ni Pablo ay ayon sa diwa, mauunawaan. Si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Kaya para maligtas ka ni Kristo, pasukin mo ang kanyang iglesia. Next question. Next question. Okay. Bakit? Ano ba sa for confirmation ito? Ano ba sa iyo ang iglesia? Taong nanampalataya kay Kristo o reliyon? 10 seconds. Ang iglesia ay bahay ng Diyos. Ayon sa unang Timoteo 3:15, ito ang haligit sa liga ng katotohanan. Next question. Okay. Sino ba ang tahanan diyan ng Diyos? Yung relihiyon na building or ang building or ang tao na nanampalataya kay Kristo? Alin? Ang tao, kasi ang iglesia, the call out one, mga tinawag. Wala naman kaming turo ng iglesia ay building eh. Assume nyo lang yun, assuming lang kayo talaga. Next question. Okay. Next question. Ngayon, ito ang iglesia ng mga tao. Sabi mo, tama naman na ang iglesia ay tao. Ngayon itong tanong. Ang tao ba dyan na iglesia, saan naligtas? Doon sa pagpasok, sa pagpamimbro sa mga tao o doon sa pagpananampalataya kay Kristo? Alin? 10 seconds. Pareho. Manampalataya kay Kristo at umanib sa iglesyang si Kristo ang nagtayo. Hindi sa tinayo ni John Smith. Next question. Okay, so sinabi mo pa kanina na hindi sapat si Kristo sa kaligtasan. Ngayon ang tanong, kung hindi siya sapat, meron pa bang ibang magliligtas sa tao, sa sinners? Meron pa ba maliban kay Kristo? Yes or no? 10 seconds. Hindi sapat si Kristo kasi may iglesia pa na kailangang aniban. Wala naman ako sinabi na siya maliban sa kanya meron pang iba eh. Yeah, next question. Okay. Ngayon, agree ka ba talaga na si Kristo lang talaga yung tanging tagapagligtas ng sinners at hindi ang iglesia? Yes or no? No, hindi ako sang-ayon. Kasi ang iglesia ay ang gagamitin ni Kristo para siya magligtas. Oh. Pag hindi ka man sa iglesia, hindi ka niya ililigtas. Yun ang sinabi niya eh. Next question. Okay. So sabi mo no, disagree ka. Ibig sabihin, hindi sapat si Kristo. Ngayon ang tanong, tagapagligtas ba ito ang tinatawag na iglesia? Yes or no? 10 seconds. Wala kaming turo na ang iglesia ay tagapagligtas. Instrumento lang siya ng kaligtasan ni Kristo. Bahagi ng kaligtasan ni Kristo. Next question. Yun. Okay, ngayon, itong tanong, kung hindi sapat si Kristo at sabi mo kailangan ng iglesia para magligtas, ito ang sunod na tanong. Natatanggap ba ng tao ang eternal life na kaligtasan doon sa pag-anib sa iglesia or hindi pa siya umanib pag nanampalataya? Meron na siyang eternal life, sabi ni Kristo sa John 16. Alin dyan? Natatanggap niya ang iglesia, na ang kaligtasan pag siya ay umanib sa iglesia. Kasi ang iglesia ang ililigtas ni Kristo. Paano ka iligtas kung hindi ka aanib sa iglesia? Kaya yun, next question. Okay, sabi mo, kung umanib sa iglesia, doon matatanggap. Kasi ang tanong ko kung saan matatanggap ang eternal life na kaligtasan. Pinapili kita kung doon ba kay Kristo sa pananampalataya or doon, bago pa matanggap, doon sa pagpasok o sa pag-anib. Sabi mo sa pag-anib. Ngayon, meron ka ba dyan mabasa sa John 3:16 na sinabi ni Kristo sa pag-anib matanggap? Yes or no? 10 seconds. Huwag kang mag-focus sa John 3:16 lang. Sa Efesos 5, batitis ang ginamit ko eh. Wala akong ginamit sa John 3:16. Next question. Okay, next question. Doon sa tinatawag na episode na ginamit mo, meron ba doon sinabi si Kristo or si Apostol Pablo na ang pumasok sa iglesia ay makatanggap ng eternal life? Meron o wala? Ay, meron sa diwa. Diwa. Bakit? Si Kristo tagapagligtas ng kanyang iglesia. Kaya para maligtas ka, kaya nga si Kristo nag-alay ng dugo para sa iglesia eh. Kasi doon kanya ililigtas eh. Next question. Sabi nila ni Pablo, sa episode, sabi niya, si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Ngayon, matatawag ba yan na si Kristo tagapagligtas ng iglesia kung hindi pa sila niligtas? Yes or no? No. Kaya nga siya tagapagligtas ng iglesia. Kaya dapat kang umanib sa iglesia para iligtas ka niya.
Next question. Okay, sunod kong tanong. Ano ba ang iglesia para sa iyo? Nananampalataya kay Kristo, ligtas na ba yun o hindi pa yun ligtas? Pag umanib na sa iglesia, doon na maliligtas. Pag hindi pa umanib, hindi yan Ano po, maliligtas. objection po. Proceed sa objection. Categorical kasi yung tanong ko, moderator, kung sabi ko kasi, Anong... Oh. Sige bro, Ang tanong ko yung kasi pagpipilian bro. kung saan, kung ano ba yung iglesia, kung bago ba ano ba yun ang iglesia para sa kanya? Ligtas na ba pag pananampalataya or bago pa siya maligtas, doon pa muna sa tinatawag pag-anib? Counter objection, meron ba? Mag 10 seconds na lang ako. Okay, proceed bro. 10 seconds to. Yung 10 seconds, kailangan mong umanib sa iglesia para ka maligtas. Yan ang sinagot ko kanina. Time. Bago binabago yung sagot 7 ko. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos Okay. mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Gio Miedo. Sabi niya, sa labas warrior ako, kaya maghanda ka, maglagay ka na ng cover mo para hindi ka matamaan ng talata ko. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Mga parehas kayong magmamarunong, ang iglesia ay maliligtas dahil doon magkakatipon o nagtatagpo ang lahat ng Kristiyano. Shoutout din kay J1 Pasiones, si attorney. Ayan, shoutout sa iyo. Nag-research ka, sino ako, no? Sige, bully. Maawa ka, mag-debate na tayo. Sabi ni Muslim Islam, good evening. Nice ang debate ngayon. Kapwa sila magiting na debater. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, lampa ang Kristo ng Katoliko kasi hindi pa sapat upang maligtas ang Katoliko. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Nandito din si Carl Frederick Rabado sa Fallacy. Ayan, shoutout din mga kapatid dito kay Mateo. Ayan, shoutout sa kanya. At shoutout din dito mga kapatid kay Rochelle Dagnos Bugnos, ayan, si Kapwa Islam at si G Medo. Ayan. At shoutout din dito kay Altea, sabi niya unang Korinto 9:22, naging lahat ako sa lahat upang sa anumang paraan ay maligtas ko ang ilan. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother o Pastor, your time start now. Okay, once again, magandang gabi sa lahat, no? Napakaganda, no, ng debating ito. Kaya hirap na hirap yung ating yung ating katunggali. Puro na lang siya 10 seconds kahit hindi pala siya yung tanong. At ito kanina hinayaan ko lang kasi ganoon talaga ako. Hayaan ko yan kahit na yun, pumunta na siya sa tights, hindi tights ang aming topic. At pumunta na siya doon sa mga true church. Hindi yan na true church ang aming topic ngayon, kundi ang pinag-uusapan, ang posisyon ng aming tema ay papatunayan ko po, no, na tinatawag na si Kristo ay enough sa salvation, no? Si Kristo enough salvation. Kaya nga natindigan nga natin na kanina sa si Kristo enough salvation. Bakit? Dahil isa lang nga yung tagapagligtas si Kristo, no, sa lahat ng sinners, wala nang iba. Hindi ikaw kasi makasalanan ka eh. Makasalanan ka kahit anong gawin mo, no? Kaya ang pangalawa, natindig natin, hindi pa rin natibag dyan na ang eternal life nasa kay Kristo. Ang daming talata na binasa natin doon natatanggap, hindi sa iglesia. No, pagsisinungaling yan. No, pagsisinungaling yan, sabihin mo ang iglesia. Kami true church kami, kahit sa sunod papatunayan ko sa iyo. No, Bible alone mismo. Kahit hindi ako gagamit ng mga referensya, papatunayan ko sa iyo na true church ang baptist. No, sa pamagitan ng doktrina. Kung gusto mo, mag-part 2 tayo yan sa sunod. No, ito mga kapatid, no, nakikita natin dito na ang eternal life nasa kay Kristo. Walang iba at siya ay yung tanging daan. Sinabi ko na nga kanina, definite article eh. No, sabi ni Kristo, I am the way. Pag sinabi definite article, wala nang iba, enough na si Kristo. Sabi niya, I am the way, hindi sinabi, I am the way and the church. Kasi ang church kasi, hindi kasi ito naintindihan ni Brother Jando, kiniklaim niya kasi na sila yung true church, na hindi naman siya true church. Ang true church kasi, mga saved na tao, nananampalataya kay Kristo. Kaya nga, basahin ko dito sa Episo, yung ginamit sa kanina sa Episo, chapter 5:23, sabi ni Paulo, for the husband is the head of the wife,
even as Christ is the head of the church. Eh, si Kristo ang head sa church. And He is the Savior of the body at siya yung tagapagligtas. No, na tinatawag body. Hindi sinabi na ililigtas yung body. Kasi yung body, siya na ang tagapagligtas noon. Ibig sabihin, ligtas na yun. Ako po. No, pagsisinungaling yan, ililigtas pa lang daw. Hindi yan ililigtas ang church ni Kristo. Ligtas na yun, body yan nga yun eh. No? Akalain mo, hayaan ba ni Kristo na hindi ligtas ang kanyang body? Ligtas yun. Oh. Kaya ito po, dagdagan ko. Ito, ang Acts chapter 2 verse number ito. Acts chapter 2 verse number 47. Sabi dito, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang ginamit dito should, hindi shall, past tense. No? Ang Panginoon nagdagdag, siya yung nagdagdag sa church. No, ng mga naligtas, no, dinagdag doon sa church. Hindi dinagdag para maligtas. Kaya nako po, no, nakikita natin nagsisinungaling yung ating katunggali, no? At pinapatunayan natin na hindi niya natibag yung ating aral na biblical talaga. Kaya nagki-claim lang ito eh. Puro lang ito claim na true church, no? At nagpapabaratang pa. Hindi kami tatag ni John Smith, no, for your information. Kaya nga si John Smith, alam mo yan eh, na kahit na siya mismo umalis sa kanyang tatag na baptist eh. Kasi nagtatag lang siya ng kanya, pero kaming baptist na ito ngayon nakaharap mo, brother Jan ko, talagang true church ito sa kay Kristo, ito kaya nga save eh. Kaya ang true church kasi sa'yo, hindi pa pala ligtas. Akalain mo yun, ililigtas pa lang. Hindi pa yan ligtas. Kaya nga sabi doon sa Ephesians, si Kristo yung tagapagligtas, tagapagligtas ng kanyang tinatawag na kanyang iglesia. Ibig sabihin, parang ganito, brother Jando, no? Hindi mo pwedeng sabihin na girlfriend mo yan ang isang babae kung hindi ka pa sinagot noon, no? Kailan ba yan naging girlfriend ng isang babae o naging boyfriend ang isang lalaki ng isang babae sa time na sinagot niya? Ibig sabihin, brother Jando, no? Si Kristo kailan naging tagapagligtas ng iglesia, no? Sa time na ang mga taong ito ay nanampalataya sa kanya. Dapat maintindihan mo yan. Kahit sabihin mo pa, mayroong diwa-diwa diyan. Walang diwa diyan na tagapagligtas yung iglesia at hindi nakabigay nga ng eternal life. Kanina, tinanong ko sa iyo kung may sinabi ba si Paul. No, nagsisinungaling ka doon eh, na sinabi mo kanina, yes, mayroon. No, sa diwa, walang sinabi. Walang sinabi talaga. No, kahit implied diyan, walang makikita. No, kasi si Kristo lang nasa kanya, litra por litra pa nga eh. Nasa kanya. Sabi ng tinatawag na Roma 6:23 na kay Kristo yung eternal life, wala sa water baptism. At ginamit mo pa kanina yung tinatawag na Mark 16:16. No, kasi pala si equivocation na ginagawa mo eh doon sa Marcos 16 verse 16. Hindi naman water baptism 'yan at papatunayan ko sa iyo 'yon. Kung ano ang tinatawag na promise ng Diyos sa kaligtasan na baptismo. Ito. Acts chapter 1. Kasi ang promise kasi 'yon ni Kristo doon sa Mark 16, promise 'yon, no? Sabi ni Kristo, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Sabi niya, ang manampalataya at nabaptismuhan, hindi sinabing magpabaptismo. Yung nanampalataya directly is baptized, nabaptismuhan. Ibig sabihin po, automatic yan, automatically yan, binaptize yan. Promise yan ni Kristo. Anong promise na baptismo sa kaligtasan na nagtatak sa tao na itong tanda na siya iligtas? Ito, Acts chapter 1, verse 3 to 5. Ito yung mga premise, no? Sabi dito sa Acts chapter 1, 3, hanggang sa 5, to whom also he showed himself. Ang dito na nagpakitang buhay, alive, si Kristo ito. After his passion by many infallible proofs, being seen of 40 days, and speaking of things pertaining to the kingdom of God. At sabi sa verse number 4, and being assembled, past tense, nag-assemble doon sila, sabi ni Luke, together with them, kasama nila, lahat doon ng mga disciples, or mananampalataya, commanded them, at ito yung sinabi niya, sinugo niya sila, that they should not depart from Jerusalem. Huwag kayo munang umalis sa Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Promise ito ng Ama, wait, said he, na ito yung kanyang sinabi, ye have heard of me. Ito yung narinig yun na sa akin. Verse 5, for John truly baptized with water. Si Juan, sabi na nag-baptize ko sa tubig. But ye shall be baptized with the Holy Ghost, not merely the hands. At siya ay nagbabaptize yun ang promise doon sa Holy Ghost. At alam mo ba, brother Jan, yung Holy Ghost na baptism, interchangeable yun. That is sealing or tinatawag na pagsilyo, pag-sealed.
Kaya nga dito, dagdagan ko pa sa Ephesians chapter 1, kung saan ba ang tao tinatakan, no, ng Holy Spirit or binaptize na pangako ito, Ephesians 1:13. In whom ye also trusted, no, nang ikay nanampalataya, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ang gospel ng salvation si Kristo. In whom also after that ye believe, nang ikay tapos ng manampalataya, ye were sealed, past tense, with that Holy Spirit of promise. Binaptize yun sa Holy Spirit yun. Ang promise ng Diyos sa kaligtasan, hindi yung COVID. Kaya pakitaan mo ko kahit sa rebattil mo ba. No, sa pag-rebat mo dyan, kung may mapakita ka bang mga verse mamaya na ang tinatawag na Holy Spirit ay nagtatak, no, natanda ng iyong kaligtasan sa time na ikaw ay after na baptize or after lang sa bilib. Nakikita natin after lang sa pagbilib, mga kapatid. Kaya talagang ito, no, ignorante ang ating katunggali sa kaligtasan. Akalain mo ginawa diyang hindi enough si Kristo. Pag sinabi mong hindi enough, ibig sabihin si Kristo hindi kayang magligtas. Ay isa lang nga yung tagapagligtas. Sabi nga dito, no, sa kahit doon sa sa tinatawag na 1 Timothy chapter 4 ginamit niya verse 10. Sabi doon kanina, sa katawan yung tinutukoy niya, puro kasi ito physical lang sa kanya. Ay ang kaligtasan sa kaluluwa, Brother Jando, tinatanggap yan sa sa tinatawag pananampalataya. Hindi naman sinabi doon ni Paul na pag nag-exercise ka sa iyong katawan, nag-exercise ka, yun ay nakatanggap ka ng eternal life. Magkikita ka doon kung mayroon. Wala. Ito, dagdagan ko pa. Sabi dito ni Pedro, 1 Peter 1:9, na ang kaligtasan sa kaluluwa, kaluluwa. Ikaw, nakapokus ka lang sa katawan. Sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:9, sabi niya dito, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Ilang minuto pa po, moderator? Okay, maraming salamat po, no? So yun, no, mga kapatid, no, very clear yan ang ating doktrina na sapat si Kristo sa kaligtasan. Akalain mo kung si Kristo hindi sapat sa kaligtasan, ibig sabihin magdadagdag ka pa, ay dapat magpakita ka na sinabi ni Kristo sa John 14:6 na ako yung daan at yung iglesia na aking tatag papunta sa langit. Kasi yung tatag ni Kristo na iglesia, kami yun na mga ligtas, yung mga taong ligtas. Hindi kayo yan, hindi na mga kayo ligtas. Tapos magkiklaim ka na iglesia ka. Nako. Anda na po ako, Mr. Moderator. Maraming salamat na magtanong siya ulit. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng ating affirmative. Ako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Jando, your time start now. Okay, sinabi mo kanina na ang Baptist ay true church. Tanong, ilang taon na bang Baptist church, bro? Pwede ko sagutin pero mag-object ako, moderator. Hindi namin topic yan. Objection daw to. Pwede ko sagutin. Counter. Okay. Counter objection, proceed. Actually, siya naman ang nagbanggit niyan, moderator eh. Kaya siya banggit ng banggit about Baptist True Church. Hindi ko siya pwedeng tanungin. Siya nagbanggit ng banggit ng kanina. Ibig sabihin siya yung lumalabas sa topic kasi hindi mo namin topic ang Baptist True Church. Binabanggit-banggit niya. Okay. So, before ko i-judge, isang objection lang ha. So, before ko i-judge itong kasi out of topic to. Tinatanong ko muna si Brother Jando, ano po yung kinalaman sa tanong mo patungkol dito sa Christ? Ano? Ang malaking kinalaman dito, moderator, ang sabi niya kasi, hindi kailangan ng iglesia. Okay. Tapos, binanggit niya na ang Baptist lang daw ang true church. Kaya tinanong ko siya ngayon, ilang taon na ba ang Baptist church? Kasi kaya na pa siya banggit about Baptist church. Okay. So ganito, judgment natin dito pag kinokonek talaga ng ating nagtatanong doon sa topic, ay tinatanggap ko yan. However, kung para sa kabila, malayo na talaga to, pwede kang gumamit ng 10 second, Pastor Ruben. So gagamitin mo ba? Sasagot po ako. Proceed. Sasagot ako. Ready na po? Yes bro, time to show. Okay. Sagot. Ang tanong mo kasi kung kailan itong sagot ko. Doon mismo, 33 AD kay Kristo. Kasi Objection, moderator. Bro, isang objection ng every question ha. Tapos pwede mo na lang ulitin ang tanong mo. Proceed lang muna, bro Robert. Okay. Yun ang sagot ko. Doon mismo galing kay Kristo nga ang baptist kasi nga tunay ito na mga ligtas, hindi kagaya sa inyo na claim lang ng claim. Kaya Next question. Baptist galing kay Kristo at Okay, next question.
Dahil inamin mo na ang baptist pala daw ang true church na siyang tinatag ni Kristo na siya kanyang ililigtas ni Kristo, ang tanong ngayon, nung nakarating ang iglesia sa Antioquia, sino ang mga naging obispo ng baptist doon? Marami. No, si Apostol Pablo mismo ang nag-aaral doon mismo. Oh, marami mga nangaral doon, mga apostolis, nangaral sila mismo doon, maraming mga Kristiyano. Oh, next question, out of topic ha. Next question. Saan natin mababasa na si Apostol Pablo ay bishop sa Antioch? Wala akong sinabi na gano'n na siya doon. Marami doon. Marami doon. Marami doon mga pumunta doon na tinatawag na nag-share. O litra por litra, wala mababasa. Pero si Pablo, bishop yun. Kasi nga, sabi niya nga, yung nagdi-deser bishop na mangaral ng salita ng Diyos, yung mangulo. Bishop, ang ibig sabihin, nangangaral ng salita ng Diyos or pastor. Next question. Next question. Yung third bishop of Antioch na si Bishop Ignatius, bishop ba ng Baptist yun? Hindi yung bishop ng Baptist, hindi yung ligtas. Oh, hindi yung ligtas at wag mong ano yun. Hindi naman yung ligtas kaya nga kayo nga hindi kayo ligtas, ibunga kayo ng mga taong mga kumontra sa aral ni Kristo. Kaya nga kumukontra kayo na si Kristo hindi sapat sa kaligtasan. Nakalain niyo yan kapag mag-claim kayo na kayo ang true church. Kaya hindi true church ang topic natin ngayon. O doon ka mag-focus sa ating topic. Okay, next. Next question. Bakit mo sinabing hindi siya Bishop of Antioch? Marami namang historical record na si Bishop Ignatius ay Bishop of Antioch. Okay, sagot. Bishop nga siya ninyo sa Katolik, hindi sa Baptist kasi nga hindi naman siya tinatawag na kay Kristo galing. Kontra nga siya sa aral kasi nga ang aral ninyo, no, parehas kayo, hindi kayo naniniwala sa kaligtasan na kay Kristo sapat na sa kaligtasan. At hindi ang ating topic yan. Nako, next question. Okay. Sabi mo, hindi sa iglesia ibibigay ang eternal life. Kung ganon, kanino? Okay, ang sagot ko, dito nga natatanggap kay Kristo ang kaligtasan na eternal life, pagnanampalataya. At yun Objection, ang moderator. Objection. Anong Hindi objection? ko tinatanong kung kanino matatanggap ang eternal life. Hindi ko tinatanong yon. Ang tanong ko, hindi daw sa iglesia ibibigay ang eternal life. Kung ganon, saan? Counter. Counter objection. Proceed. Wala akong sinabi na ang iglesia hindi binigyan. Natatanggap nga kami, iglesia nga kami Kristo, tinanggap nga namin yung eternal life sa pamagitan kay Kristo, hindi yung sa pagpasok sa iglesia. Okay, so ganito, bro, Jando, magre-replace ka ba or doon ka pa din sa tanong mo? Okay, lipat ako ng ibang Proceed, bro. tanong. Sinong Bible scholar ang nagsabi na hindi water baptism ang baptism na nasa Mark 16:16? Dito na mismo sa Bible, bro. Dito na mismo si Kristo. Ito sa Acts chapter 1, si Kristo ang nagsasabi dito. Sabi niya si Juan, nagbabaptize yun sa tubig. Pero siya nagbabaptize sa Spirit at pangako yun. Ay kung nabasa mo yung Mark 16, pangako. Sabi niya kung mananampalataya ka, binaptize ka, ay anong baptize doon? Objection, moderator. Objection, proceed. Ang tanong ko, sinong Bible scholar ang nagsabi na yung baptism sa Mark 16:16 is not referring to water baptism? Binanggit niyo yung kanina eh. Okay. Nag-object ka doon sa tanong na sino? Pastor, meron ka bang counter Sinong objection? Bible scholar? Tatakbo ni Kristo. Sinong Bible scholar si Kristo? Proceed, bro. Counter, Proceed, bro. walang Bible scholar na magsasabi diyan kasi si Kristo ang nagsasabi dito. Si Kristo ang Okay. sinabi ko Ay sino ba ang paniniwalaan mo? Yung Ayan. Next question. Okay, Saang so talata okay na yun ha. sinabi ni- Proceed. Saang talata sinabi ni Kristo na ang bautismo sa Mark 16:16 ay hindi water baptism? Saan talata mababasa yon? Ito nga, Acts chapter 1, 3-5. Sabi nga ni Kristo, doon yun mismo sinabi niya na nag-assemble sila. Di ba, nag-assemble sila sa Mark 16 bago bumalik sa langit. Sabi niya si Juan, nag-baptize lang yun sa tubig, pero siya nag-baptize sa Holy Ghost. At doon nangyari yung baptism sa Holy Ghost after believe. Sabi ni Paul din, pinalo up ni Paul sa Ephesians 1:13. At hindi mo mabasa na after water baptism, siniliwan ka ng Holy Spirit. Doon lang sa tinatawag believe. May binanggit ba sa Acts 1:3-5 na Mark 16:16 o walang binanggit?
Binanggit dito bro, sa diwa. Binanggit dito kasi nga doon sabi niya, asinipon doon. After his passion. O dito, ang context, doon yun nangyari. Tatanungin kita mamaya kung saan ito nangyari na sinabi ni Apostle Luke dito. Narinig niya dito sinabi ni Kristo. Nako, next question. Okay, next question. Saang specific verse ng Acts 1:3-5 na sinabi ni Kristo na hindi water baptism ang bautismo sa Mark 16:16? Ito, Acts chapter 1 verse number 5, sabi niya, for yan truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. No? Siya ang nagbabaptize sa Holy Ghost at saan yan nangyayari? Doon sa faith. O, doon sa faith. No, walang nangyayari na baptism sa tinatawag tubig. After tinatawag na pagsilyo, doon sa tubig. Ang pagsilyo sa Holy Spirit, doon sa tinatawag na pananampalataya. Yun ang baptism doon sa Mark 16. Next question. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo babautismo ang Espiritu Santo na di malalaunan pa. Narinig mo ba nang basahin ko ang Mark 16:16 o hindi mo narinig? Sa diwa nga, narinig ko. O, narinig Objection, ko sa diwa, moderator. sabi ko ganito, sa diwa, eh. Objection, moderator. Categorical ang tanong ko. Nang binasa ko ang Acts chapter 1 verse 5, may narinig ba siyang Mark 16:16 o wala siyang narinig? Meron or wala to, no? Brother affirmative. Sinagot ko, narinig ko nga eh, sa diwa. Sabi ko, narinig ko Okay. sa diwa. Okay. Okay, so narinig daw. Proceed bro sa paliwanag bro. Okay. Narinig ko nga sa diwa, hindi mo pala narinig yan ang diwa. O sabi niya nga doon, binasa mo na nga eh. Sabi niya si Juan na nagbaptize lang sa tubig, pero siya, si Kristo, ano nang matibay doon? Yung baptism ni Kristo sa Spirit, nako. Kasi hindi ka na-baptize sa Spirit. Next question. Next question. Paano mo narinig sa... Time. Hindi naman... Hindi, 7 Okay. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. Dako tayo sa rebuttal, Brother Jando ng Catholic. Your time start now. Okay, thank you, moderator. Ito ang nakakatawang debating dinanas ko. Actually, I look forward, pastor ang kalaban ko, ano? Pero, mukha yatang mas matalino yung nakadebate ko sa kanto eh. Nagbabanggit siya ng mga words, tapos pag tinanong, hindi na sa tema. Ito nakakatawang debate talaga, ano? Sabi niya, na binasa ko Acts 1:5, sabi dito, sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapat kayo ibabautismuhan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Narinig mo ba ang Mark 16:16? Sabi niya, narinig niya sa diwa. Narinig si... Yun lang ako binanggit, paano mo narinig? Pag sinabi kasi, narinig, hindi galing sa'yo. Pero kung unawa mo, galing sa yung unawa mo, malamang sa unawa mo nandoon. Pero pag sinabing narinig kasi, wala akong binanggit, paano mo narinig? Hindi ko akalain na joker pala makakalaban ko ngayon, ano? At saka dito ako natawa sa ano niya, sa mga claim niya na dahil kinontra ko daw yung ano niya, yung kanyang stand, ibig sabihin hindi daw si Kristo tagapagligtas. Ha? Mali. Fallacy yan eh. Fallacy yan. Ang tawag niyan is fallacy of false conclusion yan. Kung mo kay kinontra ko, ibig sabihin, para sa kanya, hindi na tagapagligtas si Kristo. Ano ba naman yan? O, sabi niya, hindi daw fallacy ang kanyang mga katanungan. Hoy, hindi mo na pag-aralan ng fallacy of false dilemma? Hindi mo na pag-aralan ng fallacy of false dilemma? Pag sinabing fallacy of false dilemma, wala dyan ang tamang sagot. Kaya ako lang 10 seconds kasi yung tanong mo, wala doon ang tamang sagot. Wala raw pala siyang kanyang katanungan. Kanina ka pa eh. Fallacy of false conclusion. Fallacy of assumption. O fallacy of presumption.
Fallacy of false dilemma. Kanina ka pa eh. Loaded question fallacy. Mga tanong na may kahalong bintang. Ano ba naman? Walang fallacy? Wala rong fallacy. Eh, pinaka-komedyante talaga to. Sabi niya, hindi niya may pagkakailan. Sinulat ko eh. Hindi daw sa iglesia ibibigay ang eternal life. Hindi, kung hindi sa kanya, eh saan? Ano ba naman to? Hindi daw ililigtas ang church. Hindi iligtas. Ba't siya tagapagligtas? Sabi niya, ligtas na ang church. Ligtas na ang church. Hindi niya ililigtas kasi ligtas na ang church. Kung ligtas na ang church, ba't siya naging tagapagligtas sa church? Pwede bang maging tagapagligtas? Iligtas na nga. Ano sabi ni Kristo? Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Paano ka hihingi ng doktor kung wala ka namang sakit? Ano ka, baliw? Ang ibig sabihin ng pagliligtas, inahilin tulad ni Kristo sa isang doktor. Ang mga may sakit ang siyang nangangailangan ng doktor. Ang sabi niya, hindi ililigtas ni Kristo ang church kasi ligtas na sila. Sino naging tagapagligtas? Parang ganito ba? Hindi gagamutin ni doktor ang mga pasyente. Kasi ang mga pasyente okay na. Basta naging doktor doon. At pag naging pasyente sila, ano ba namang klaseng kalaban itong nakalaban ko ngayon? I look forward, pastor ang kalaban ko. Kunyada daw. Tingnan mo, mismong apelyido, nagsinungaling pa. Hindi pala kunyada itong kalaban ko eh. Pero sa kanyang profile, ano siya, Ruben Kunyada. Hindi pala kunyada itong Objection po. Oh, Na may personal ito kasi middle name niya ng mama ko eh. Na may personal ito eh. Middle name niya ng mama ko, anong pakialam mo diyan? counter objection. Okay, counter objection proceed, bro. Kanina pa siya namimerson sa akin, ignorante ako. Mga below the belt na mga message sa akin kanina, hindi mo ako nag-object ah. Ba't ka mag-object ngayon? Totoo naman talaga. Yung account mo, kunyada, tapos ikaw eh, ibang-iba apelido mo dyan. Kung Okay. magre-reklamo, backclass daw, backclass. Okay, so ganito mga kapatid ha. Sa akin kasi as long as hindi naman nagmumura at nababanggit naman yung apelyido, okay lang yan mga kapatid ha. Doon lang talaga sa pagmumura at personal na panglalait. Pero yung pagbigkas lang ng apelyido, kung may issue doon, kahit proceed pa din. Pero by the way mga kapatid, gusto ko lang i-remind si Brother Jando na na-offend yung kabilang panig pag binabanggit niya yan. Pero hindi ka nakakalabag ha. So proceed lang. Kanina nga, na-offend ako kanina. Umiti lang ako eh. Totoo naman talaga. Account niya is kunyada. Tapos, iba pala apelido niya. Eh, nagsinungaling siya sa apelido niya. Oh, ito pa. Oh, may binanggit pa siya kanina na na tinanong ko siya kanina, sino ang Bible scholar na nagsabi? Sabi niya si Kristo. Ha, si Kristo Bible scholar? Ano nga si Kristo Bible scholar? Sinong Bible scholar ang nagsabi na yung bautismo sa Mark 16:16 ay hindi water baptism? Sino? Kasi nag-interpret ka eh. Kung hindi ka sana nag-interpret, malamang hindi ako magtatanong ng ganyan. Nag-interpret ka eh, hindi daw yung water baptism. Eh, sino nagsabi? Sino ang Bible scholar nagsabi? Sabi niya si Kristo. Ha? Si Kristo Bible scholar? Grabe ka, komedyante itong taong ito. Patawa naman pala to eh. Actually, nag-enjoy ako sa mga komedyanteng ganyan. Totoo lang, hindi ako galit ha. Ako'y nag-enjoy. Kaya ako napahilig sa mga programa ni Eli Soriano kasi patawa rin yun. Oh. Ngayon, hindi ko to naitanong sa kanya kanina eh. Sayang, hindi ko naitanong ito. Ha?
Yung sa unang Pedro 3:20, ang tao naligtas sa tubig. Ano ibig sabihin ng tubig doon? Tingnan natin ha. Ating basahin yan sa Biblia. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20. Ito ang sabi, ayan Nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Saan sila naligtas? Sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas. Sa makatuwid bagay, ang bautismo. Ating basahin sa English ito. Ano sabi sa English nito ha? Which was a symbol pointing to baptism, which now saves you. Ano ba yan? Which now saves you. Hindi daw water. Basahin nga natin, di ba water? The days that Noah was building his boat, the few people in the boat, 8 in all, were saved by the water. Saved by the water. Ano yung water na yan? Which was a symbol pointing in baptism, which now saves you. Enough ba? Ba't kailangan ba kasi bautismuhan? Kung hindi pala sapat kung sapat na pala kay Kristo, Kristo lang sapat na, wag mo nang pabautismuhan. Mali. Kaya nga kailangan bautismuhan bilang palatandaan ng pagsunod kay Kristo. Sabi ni Kristo, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung ayaw nilang gawin yon, kung hindi mahalaga yon, kung hindi sa kaligtasan nyo, ba't nila gagawin? Ano ba namang klaseng kalaban tong Okay, dako Okay, tayo ready na sa ako. second cross ng ating affirmative. Pastor, your time start now. Okay, Brother Jando, ito yung ang tanong ko ngayon sa iyo dito sa Acts chapter 1, verse 3 to 5, no? Saan ba ito sinabi ni Kristo, sabi ni Apostolok? Doon ba ng time na sila ay nag-assemble sa Mark 16:16, yes or no? Yes, sa panahon na sila ay nag-assemble, sa Acts chapter 1 verse 15, nag-assemble sila doon, 120 in all. Next question. Okay, so agree ka na nag-assemble sila doon pa yan sa Mark 16:16. Dito ang ninarit ni Apostle Luke dito sa Acts chapter 1, 3 to 5 dahil nga past tense doon yun nakalagay. Tama, mali? Mali, hindi naman during sa Mark 16:16 yan eh. Hindi yan during sa Mark 16:16. Bakit? Since sa Mark 16:16, ang nagsabi doon, si Kristo. Yang nasa Acts, hindi naman si Kristo nagsasalita dyan eh. May nabasa ka ba si Kristo nagsalita dyan na patungkol sa ano? Sa baptism? Wala naman. Next question. Okay. Sabi mo hindi nagsalita si Kristo, no, dito sa Acts chapter 1. Ay ngayon, premise, sabi dito Objection. ni Apostol Luke dito, premise, Objection. sabi ni Apostol Luke, Pinutol niya yung sinabi ko. About baptism. Idugtong mo naman yung about baptism. Okay, counter objection. Proceed. counter. Proceed ba? Counter po. Dala na po lahat yan eh. Dala na po lahat yan. Kaya yun ang tinatanong ko dito nga sa kanya. Dala na yun. Okay. So, ganito ang hatol muna sa ating moderator. So, either tama ang premise or mali, pinapayagan pa din ng moderator yan ha. So, proceed ka lang bro Ruben. Pag may problem, pwedeng gumamit ng 10 seconds. Pastor, proceed. Okay, ito po ang tanong ko, no? Ito. Sabi dito, no, sa Acts chapter 1, 3 to 5, sabi nga dito sa verse 4, and being assembled together with them, commanded them. So, ang assembled dito, past tense ba, yes or no? 10 seconds. Walang binanggit dyan na hindi bautismo ng tubig yan. Next question. Okay, Next question. Sabi mo, walang binanggit dito na, na baptismo sa Spirit. Ito, premise, verse 5, si Objection. Kristo dito, sabi, Objection muna, Objection. objection, negative. Wala akong sinabi na baptism of spirit. Ano ba naman to? Kung binabanggit ko, binabago.
Ang Okay. sabi ko, walang sinabi dyan na water baptism sa Mark 16. Ano ka ba? Okay, Bro Ruben, Counter po. magka-counter ka ba or magre-replace? Ayan nga, sabi ko, Mr. Moderator, sa March 16 nga, walang water. Ay, agree naman sa siguro kasi sabi niya nga daw, walang water. Okay, okay. So ganito, again mga kapatid, doon sa premise, either sinabi o hindi, kung sinong sisinungaling dito or nagsasabi ng totoo, pinapayagan pa din ng moderator na mag-premise ang ating nagtatanong. So, Pastor Ruben, proceed pa din. Time resume. Okay, ito no, premise nga, sabi mo kasi dito no, ay sabi ko kasi kanina sa iyo sa aking premise, no, sa aking stand, wala doon sa tubig sa tinatawag Mark 16. Ito nga, sabi dito, itong tanong ko, mayroon bang sinabi dito si Kristo na sinabi ni Luke na ninarit niya, na sinabi ni Kristo, ye shall be baptized with the Holy Ghost? Mayroon ba diyan sinabi sa verse 5 ng Acts chapter 1? Mayroon or wala? Meron o wala? 10 seconds. Proceed. Ayon sa Bible scholar na si Albert Barnes sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible, ang baptism dyan sa Mark 16 is referring to water, application of water. Next question, 10 Next seconds. question. Okay. Sino ba yun ang mas paniniwalaan mo? Si Apostolok at si Kristo? Or yun ang tinatawag na mga tao lang na hindi sumulat ng Bible? Yes, alin doon? Pareho. Parehas. Kasi Bible scholar to eh. Pag sinabing Bible scholar, tugma sa sinasabi ng mga apostol at ni Kristo. Hindi siya sasalungat. Bible scholar nga eh. Next question. Okay, next question. So sabi mo pareho, no? So ngayon, ang sinabi dito ni Kristo, yung promise, no, yung promise niya sa tinatawag na baptism, ano ba yung promise sa baptism sa kaligtasan? Yung Holy Ghost or yung tubig? Yung tubig, ang baptism. At ang bunga ng baptism, yung Holy Ghost. Kaya nga, mag-connect to. Huwag mo paghiwalayin. Connected yun eh. Oh, next question. Next question. Okay. So sabi mo ang tubig. Ngayon, kasi ang tanong ko kung alin ang promise ni Kristo sa kaligtasan, yung baptismo sa tubig or spirit, sabi mo ang tubig. Ngayon, basahin ko dito, sabi dito, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. At sabi dito sa verse number 4, wait for the promise of the Father. Ano ba yung promise na i-baptize ni Kristo sa tao na nanampalataya? Yung tubig, kaligtasan, or yung baptism sa Holy Ghost? Alin? Una, tubig. John 3:5, tubig. Pagkatapos yung Holy Ghost, yung ano sinasabi mo ngayon talata. At saka 1 Peter 3:21, talagang tubig ang nag-save sa inyo. Oh, next question. Sabi mo sa 1 Peter chapter 3:20, ang tubig yung nagligtas kasi yung ginamit mo doon sa time yun ni Noah. Tama ba yun? Yes or no? Ay hindi, mali. Yung time ni Noah, niligtas sila sa tubig. Pero sa panahon ng mga apostol, ito ay kahawig sa bautismo na siyang nagligtas sa inyo. Hindi mo binautismo yung panahon ni Noah eh. Next question. Okay. Next question. Yan nga, clarification ko nga, sabi ko nga sa iyo, kasi ginamit mo yon yung nagligtas kay Noah. So, ibig sabihin nga doon, yung sa time ba yun ni Noah ang sa talata, yes or no? No! Ang sinabi doon, niligtas sila sa pamamagitan ng tubig. Tapos yung tubig na yun sa panahon ng ni Apostol Pedro, ininterpret niya na siyang bautismo na nagligtas sa inyo ngayon. Hindi naman yung mga tao ni Noah yung sinabihan doon eh. Oh, next question. Next question. Kasi ang sinabi doon sa talata, no, nabasa natin, binasa nga kanina mismo, ikaw mismo nagbasa, sabi doon na silang Noah at ang kanyang pamamahay, 8 sila ay naligtas doon sa tubig. Ngayon, kung tubig ang nagligtas sa kanya, kasi nga sabi mo naligtas sila sa tubig, si Noah at ang kanyang pamamahay, ito ang tanong. Historically, balikan natin sa Genesis, ano ba yung tubig na pinadala ng Diyos doon? Pagligtas ba ni Noah at ng kanyang pamilya or pinadala ang tubig doon para mag-destroy sa lahat ng tao? Alin? Ay, ang sabi sa 3:20, sila'y naligtas sa tubig. At sabi ni Apostol Pedro, ito ay simbolo. Counter objection. Moderator. Objection, proceed. Objection po. Kasi Objection. ang tanong ko po, categorical, kung alin doon. No? Kung Alin yung- ligtas ba yun ang tubig na pinadala ng Noah or mag-destroy sa tao? Sumagot ako sa categorical mo rin. So sabi ko, naligtas yun. Naligtas daw, bro. Okay, proceed. Naligtas daw, naman bro. yung categorical eh. Ba't ka nag-object dyan? Ba yung ano ko, ano? Wait lang, bro. Ganito, bro, Ruben.
ganito muna bro. Klaruhin mo muna yung pagpipilian tapos ibigay ko kay Jando ha para clear. Sige. Ito po, Mr. Moderator, ang sabi ko, hindi ko sinabi na niligtas. Ang sabi ko, alin ba doon yung tubig sa time ni Noah pinadala ba sa kanya at sa kanyang pamilya para tagapagligtas nila or para mag-destroy doon sa lahat ng mga tao? So ang pagpipilian Base dito, sa Genesis, tagapagligtas nila or taga-destroy. Bro Jando, pipili ka ba bro sa dalawa or mag-counter-object ka? Fallacy of false dilemma, moderator, kaya 10 seconds 10 ako. seconds, proceed. Oh, yung tubig doon, nagligtas sa kanila. Symbol of baptism which now saves you. Yung you dyan nakausap ni Pedro, hindi yung panahon Next ni question. Noe. Wawa naman. Okay, next question. Ngayon, kung tagapagligtas yan, yung tinatawag na baptismo Objection, sa tubig. moderator. Objection, proceed. moderator. Objection, negative. Pinagbabago niya yung words eh. Di mo ko maluloko. Pastor ka talaga. Sabi dito, saves. Wala namang binanggit na savior eh. Ano ka ba? Okay, Huwag mo okay. ginagawa tagapagligtas. Huwag mo Okay. may tagapagligtas, huwag mo kaming savior. Okay, Wala mo sinabi savior dyan eh. okay na. So, Pastor, may counter-objection ba or magre-rephrase ka ng tanong? Okay, magre-replace ako ng tanong ito. Proceed. Time resume. Okay, kasi pag sinabi doon bro, sinabi kasi doon sa talata, save by water. Pag sinabing save by water, ang tubig ang nagligtas. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng nagligtas? Tagapagligtas? Yes or no? No. No. Kaya nga saves you eh. Yung saves, kung pag-aralan mo ang grammar, iba yung sa savior. Saves nga eh. Ano ba naman to? Okay, Fallacy sunod of na tanong. equivocation. Next question. Okay, sunod na tanong. Time. Ngayon, 7 minutes time. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So dako tayo sa final conclusion. Tama na dito si Brother Jando. Bilang negatibo na Jesus Christ alone ay enough sa kaligtasan. Your time start now, bro. Ay, nagiba talaga yung kanyang stand. Bakit? May nabasa ako rito, oh, which was a symbol pointing to baptism, which now saves you. Which now saves you. Tagalogin natin. Ano sabi sa Tagalog dito? Oh? Sabi ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Oh, Jesus Christ is enough ba? Ha? Sinong kausap ni Pedro dyan? Sinong kausap ni Pedro dyan? Yung mga tao sa panahon ni Noah? Mali. Ang kausap ni Pedro sa 3:21 ng unang Pedro, mga Kristiyano. Mga Kristiyanong kausap ni Pedro, dyan din naman yung mga tao doon sa panahon ni Noah. Kasi hindi naman sila binautismuhan. Sila ay nailigtas sa tubig. Sila ay nailigtas sa tubig. Ang tubig ay larawan. Kumbaga metaphor ba? Ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. So, Jesus Christ is enough ba? No, tingnan nyo. Kailangan ng bautismo eh. Tubig. At saka, sabi niya, tinanong ko siya kanina, sinong Bible scholar ang nagsabi na yun ay hindi tubig? Oh, Mark 16:16 ni Albert Barnes is baptized. Ano ibig sabihin ng is baptized? Is initiated into the church by the application of water. As significant that he is a sinner and needs the purifying influences of the Holy Spirit. Hoy! Protestante ka. Itong ginamit kong Bible scholar, protestante rin ito. Salungatan kayo? Ha? Ito Bible scholar to, ikaw hindi ka naman Bible scholar. Kaya kung pataasan lang ng kaalaman, mas mataas ang nalalaman ni Albert Barnes compare sa'yo. Ha, Ruben, ano pangalan nito? Pinagbabago apelido eh. Ano to pangalan nito? Ruben, tinan ko yung pangalan niya ha, Ruben Baklas.
Kala ko ba kunyada? Hoy, yung account, palitan mo yung apelyido ng account mo, wag mong gawin kunyada. Hindi ka naman kunyada eh, baklas ka naman pala eh. Tapos ito, nagiba yung stand niya. Sabi niya kanina, hanggang sa final conclusion, mananatiling nakatindig. Eh, ang gibang-giba sa unang Pedro 3:21 eh. Gibang-giba. Ang ginawa niya, playing with words, ginawang tagapagligtas ang tubig. Ang tagapagligtas. Pag sinagip ka ba ng pulis, savior na ang pulis? Ano ba naman to? Nagligtas sa kanila ang tubig. Ang larawan ng tubig ay naglalarawan sa bautismo na nagligtas sa inyo. Na nagliligtas. O nagliligtas, present tense. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Sinong inyo ito? Christian ang kausap ni Pedro dyan. Ano ka ba? Christian. Takaod sa ano niya? Kiniklaim niya yung Baptist True Church. Tapos, si Bishop Ignatius, the third Bishop of Antioch, hindi pala niya kasamahan. Talaga din niya kasamahan yun. Kasi ang iglesia, pinangalanan niyang Katoliko, di naman Baptist Church eh. Oh, yung Baptist Church, nagsimula talaga yan sa panahon ni John Smith. Kaya ang Baptist Church is 416 years old lang. Nagsimula noong 1609 hanggang 2026, 416 years old lang ang Baptist Church. Paano naging true church yan? Nauna pa kay Martin Luther dyan, 500 years old eh. Oh, so ibig sabihin, giba ang tema niya. Giba, wasak! Hindi talaga may tanggi, kaya ginagawang tagapagligtas ang tubig. Tagapagligtas. Ay, Papa. Kawawa naman. Desperado na. Oh, kaya panlilito. Pinag-aralan ko to eh. Yung mga itong ganung uri ng tema, panlilitong gagawin niya rito. Talaga panlilito. Talaga, ang daming fallacy of false dilemma ginawa. Ha? Okay na sana sagot ko eh. Kaso lang, binaglang ginawang tagapagligtas. Dinaging false dilemma. Kasi wala doon ng tamang sagot. Oh. Amo? Thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dito din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Jesus Christ alone ay enough sa kaligtasan. Your time start now, Pastor Robel. Okay, magandang gabi ulit, no? Maraming salamat at sa moderator. Mga kapatid, no, nakita ninyo, nakatayo pa rin yung ating tindig, no? Yung ating tindig na Christ alone is enough for salvation kasi nga, hindi ang nag-iba, Jesus Christ, siya lang yung savior ng lahat ng sinner, no? At wala nang iba pa. Kaya nga sinabi niya, kita nyo, maling-mali talaga, akalain nyo yung 1 Peter, hinayaan ko lang na gamitin niya yon kasi gusto ko talaga gamitin niya 1 Peter chapter 3, hindi niya unawaan ang talata. Na sinabi doon, verse 20, na si Noah saved by water at ang kanyang pamilya. Hindi niya naunawaan, hindi kasi marunong ito sa tamang exegesis ito at hermeneutics. Ang ibig sabihin doon na saved by water, ibig sabihin, iligtas sila ng Diyos sa kapamakan ng tubig. Kasi nga, historical yun, ginamit yun ni Pedro. No, sa mga Kristiyano na si Noah, na saved sila sa water. Ibig sabihin, Brother Jando, nagsisinungaling ka kasi hindi mo alam ang katotohanan, na na-save sila sa water, saving water doon sa kapamakan ng tubig. Ay literal mo na tubig yung nagligtas. Ay ngayon, basahin ko premise. Kaya nga, sabi ko kanina sa'yo, pinapili kita, hindi yung false dilemma, puro ka assumption na false dilemma ang tanong ko. Hindi yung false dilemma. Kaya nga sinabi ko, kung sa balikan sa Old Testament, historical, chapter 6 ng Genesis verse 17, sabi dito, and behold, I do bring a flood, sabi ng Diyos, of waters upon the earth, to destroy all flesh. O pinadala yan to destroy all flesh kung hindi ka mananampalataya. Sabi niya, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is under earth shall die. Para mamatay sila sa tubig. Pero sino na save sa water? Hindi sila namatay sa water. Bakit? Sabi dito ng Hebrews chapter 11, verse number 6, sila ay nanampalataya sa Diyos, kaya sila ay naligtas at ang kanyang pamamahay. Kaya doon, pinutol mo yung 1 Peter chapter 3 verse 21, basahin ko, sabi dito, the like figure, no, sa kanyang larawan, kaya sa larawan, whereunto even baptized also
now save us. Kaya yung larawan doon sa baptismo, sabi niya ngayon nagligtas, not putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. Kaya nga sinagot dito dito sa last phrase, sabi dito, by the resurrection of Jesus Christ, yun ang tinatawag na picture or larawan ng baptismo na nagligtas sa kanila, kay Pedro at sa iba pang nanampalataya, si Kristo. Kaya nga ang tao, ginaganyan, no? Ang sa inyo, mali nga inyong baptism. In fact, binabaptize ninyo. Ay yung nanampalataya, ginaganon sa tubig. Kasi picture out yun na si Kristo namatay sa cross, inilibing, nagdanak ang dugo para sa iyong kasalanan, para maligtas ka kung mananampalataya ka, inilibing at nabuhay muli. Yun ang picture out sa baptism, yun ang nagligtas si Kristo. Kaya hindi po yun, Brother Jando, no? At sa ating mga tagapakinig dyan na hindi alam makaligtasan, hindi po yung water. Nasave sila sa water sa kapamakan. Yun ang ibig sabihin. Kaya tinanong kita kanina, sabihin mo lang, palusot mo yun na pulse dilima. Hindi pulse dilima. Tinanong kita kung ano ba sa time ni Noah ang tubig pinadala ng Diyos, kaligtasan ba nila or kapamakan nila kung hindi sila manampalataya. Ayaw mong sagutin. Pati yung eternal life, tinanong kita kung saan matatanggap. Doon ba sa iglesia? Sa pagpasok sa iglesia o pag-aning? O doon lamang kay Kristo? Ayaw mo naman sagutin. Hindi naman yun, hindi naman yun pulse dilima. Oh. Kasi pinapipili nga kita kasi ang sinabi kasi sa Biblia, si Kristo lang, yun ang aking stand At sa Bible yun. At dito naman sa tinatawag na Acts chapter 1, nagsisinungaling ka na yung tinatawag mo na si Kristo si Kristo hindi nagsabi doon sa Mark 16. Sa Mark 16 yun. Bakit nandito pa ba si Kristo sa Acts chapter 1? Wala na siya dito, ninarrate lang ng apostolo, no? At ito, Brother Jando, at sa mga nakinig dyan, alam niyo po bakit itong story dyan sa i-clarify natin yan sa pangalan ko dyan. Kasi yan, napilido ng lula ko yan, yung kunyada. Kasi dati kasi, na-restrict ito yung isa ko, yung Robin Francisco Baclas, no? Kaya po, dati, nagawa ako ng isa kasi hindi ako makagawa pag apelido ko pa rin dalhin ng Baclas. Pero hindi ako nagsisinungaling, no? At walang yan, at hindi ako nami-personal sa inyo. At mahal namin kayo. Mga kapatid, mga kaibigan, salamat na itindig natin ating paniniwala kay Kristo na siya lamang ang tanging tagapagligtas at walang iba. At yun po, sa ating katugali, kahit kayo, mahal kayo namin, nagpipray kami na maligtas kayo, kaya manampalataya kayo sa Panginoong Hesus na tunay na pananampalataya, may pagsisisi na siya lang ang tagapagligtas, hindi ikaw, hindi ang iglesia mo, o ano man yung gagawin mo, kundi si Kristo lamang manampalataya ka manalig na may pagtanggap na siya lamang ang panging gospel or ebanghelyo ng iyong kaligtasan at walang iba. Sabi ng 1 Corinthians 15:1-4, at doon ka maligtas, doon ka makatanggap ng eternal life, mga kapatid, mga kaibigan, at hindi po sa ating tinatawag na iglesia. Kasi ang iglesia ligtas na yan. Kaya nga sabi kanina, Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Baptist and Catholic. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito saan man kayo nakapanood mga kapatid ngayon. So nahin natin si Pastor, pasalamat lang. Okay, once again, magandang gabi at sa ating moderator, moderator si Brother Rasya, at maraming salamat dito Baygas pag-moderate. At maraming salamat sa iyong pag-moderate sa amin at kay Brother Jando din, kaibigan ito natin, hindi tayo so, Brother Jando, salamat din sa iyong time at sa lahat ng mga nanonood, at sa mga kapatiran, at sa ating kasamang apologies, Pastor R.A. Quintes, Par Frederick, at saka Pastor Jerome doon sa sinashout natin doon sa kanila sa San Miguel, Zamboanga del Sur. At sa iba pang kapatiran, maraming salamat sa panonood at sa ibang mga kaibayong pananampalataya. Maraming salamat bang iyo, moderator. Yeah, syempre, Brother Jando, pasalamat din. Okay, salamat sa lahat ng mga nanood at nag-enjoy at natawa sa debateng ito. At nawa bukas, meron pa pala akong debate. Yung SDA naman. Ewan ko lang, sana available yung ating moderator bukas ng gabi. Kung hindi available, hanap ako ng iba. Meron pala akong debate bukas ng gabi about SDA. Salamat po sa panonood ninyo at nawa po ay nag-enjoy kayo at natawa sa debating ito. At natuto tayo kung paano sagutin yung kanilang mga accusation, yung kanilang mga paratang. Dito lang po yan sa Punto por Punto, ang #1 Catholic program dito sa buong Pilipinas. At ngayon nakakarating na sa ibang bansa through doon kay David Casper, no. At thank you, Brother Moderator.
So, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din Kailangan sa ating moderator. pag-moderate. Tapos na. Uy, nakamute pala ako. So, salamat mga kapatid sa lahat Oo. ng sumusuporta at laging naniniwala sa ating pag-moderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Ruben at si Brother Jando mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. So paki-subscribe na lang kung saan man kayo nanood, at sa akin din Russia Debates TV mga kapatid, sa YouTube channel yan, at sa aking Facebook Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live sa personal profile Facebook ko. At paki-follow na din yung dalawang ito, at meron silang sari-sariling mga content, no? So you can follow them mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.